Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang Day by Day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng Day by Day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang How to know God's will. How else do you know God's will? Get godly and wise counsel. Pwede kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng panalangin, at pwede ka rin kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng payo ng mga makadiyos na tao. From the spiritual and the religious, God can speak to you. Pero hindi lang sa mga relihiyoso. God can also speak to you from the intellectually wise. Why? Because all good things come from above. Even the knowledge of people who are not religious come from God. Kasi lahat ng karunungan na mabuti ay galing sa Kanya. And you can get counsel even from the street smart. Yung magaling sa practical na bagay, kahit hindi magaling sa teorya, hindi gaano nakapag-aral, walang masyadong mga matataas na mga philosophies, pero magaling sa practical na bagay, lalo naman pwede ka rin kausapin ng Diyos. Because streetwise people are the closest to nature and from the source of natural intelligence. All God's knowledge and all good knowledge is from heaven. Because the earth is the Lord's and everything in it, according to Psalm 24, verse 1. Lahat ng karunungan. So hindi mo pwedeng ilimit ang sarili mo na ang kausap mo lang religious people. Actually, kikitid ang utak mo. Pag religious people lang lagi ang kausap mo. Dapat may kausap ka rin ng mga academicians, mga intellectual, mga scientists, mga tindera, mga janitor, mga tao sa kalsada. Kasi lahat ng karunungan na maganda at tama galing sa Diyos, kahit sino pa ang pinagtitiwalaan at pinapahawak nung dunong na yon. The quickest way really to have a narrow mind is to limit your source to religious people. Magiging out of touch ka with reality at puro teorya at puro kalangitan at kabilang buhay ang iisipin mo, nandito ka pa. Dapat balance ang feeding ng ating isip. How else do you know God's will? Listen to your heart. Makinig ka sa pintig ng iyong puso, makinig ka sa iyong nadarama. Although, hindi ito napaka-reliable na source of guidance, pero yung nadarama natin ay pwede ring gamitin ng Diyos para magpahiwatig. Proverbs 14:10, no one else can really know how sad or happy you are. And according to the New International Version, each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. Ikaw lang ang nakababatid ng laman ng iyong puso. Minsan may magtatanong, Pastor, sino po ba ang God's will para sa akin na pakasalan? Lalaki A o lalaki B? So, aalamin mo na lahat yung mga factor. Then magtatanong ka ng isa, sino ba yung mahal mo? Si A po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Yun ang sinasabi ng puso mo eh. Maliban na lang na may iba pa tayong pinag-usapan na si A pala ay walang ambisyon, si A pala ay babaero, si A pala ay ganito. Then, makinig ka na lang sa utak mo, makinig ka sa law of nature. Ang mga ninuno ba ditong si A ay ganito o si B? Ay naku, genetically, lugi ka dyan kung lahi ng mga lasenggo. Di ba? Chances are, magiging ganun din siya kung hindi niya lalabanan yung natural, which is really hard to fight. So, tinitingnan mo yung law of nature, yung intelligence mo, and then you listen to your heart. Filter out, however, personal agenda. Pagka humihingi ka ng guidance at nakinig ka lang sa iyong sariling damdamin, dapat ina-identify mo, sobra ko lang ito kasing gusto. Hindi ako dapat magpadala sobra sa damdamin ko dahil dadayain ako ng damdamin ko na ito.
Kaya sabi sa Psalm 139:24, "See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Suriin niyo po ako, Diyos. Tingnan niyo kung merong dapat tanggalin sa pag-iisip ko, sa damdamin ko, sa gusto ko, at nang ang matupad ko yung inyong sariling kaparaanan. Pero kahit naman tayo ay nagsusuri ng mga sarili nating gusto at pinagsususpetsahan muna natin bago natin pagtiwalaan yung ating emosyon, do not always deny yourself, your nature or your desire, because you were wonderfully made and you were created to be you. You cannot be your auntie, you cannot be your uncle, you cannot be your mother. You are you. And you're a unique person. You must give space to your uniqueness, even in your decision-making. Ecclesiastes 11:9, "Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see." Then may babala, tiyakin mo lang at alalahanin mong huhusgahan ka ng Diyos sa bawat mong ginagawa. Hindi yung panakot, paalala lang na sige, gawin mong gusto mo. Kaya lang kung makakalimutan na mayroong gusto ang Diyos at kung alam na alam mong kontra naman yan, edi Diyos na lang ang sundin mo. Pero ipinapakita sa atin na yung gusto mo gawin mo habang bata ka. Ang buhay ang dali-daling mabawi. Ang tao ang dali-daling tumanda. Pero kailangan siguro above 45 or 50 na kayo bago nyo ma-realize na ganun pala yun, ang bilis tumanda ng tao. So ang mahalaga habang bata ka, gawin mo yung mga bagay na bata lang at katawang bata at isip bata lang ang makakagawa. At payagan natin yung mga bata na maging bata. Huwag natin silang expect na magmukhang matanda, asal matanda, kilos matanda, dahil bata sila. Bibigyan lang natin ng guidance, bibigyan natin ng mga hangganan ng pwede nilang gawin na maaaring sa kabataan na hindi nila alam na masama. But we allow young people to be young. We allow children to be children. Because you have a lot of time to be old. But you have only a very short time to be young. Hindi rin dapat na wawaldas, nasasayang yung pagiging bata, na ang bata ka pa, naka-fast forward ka na sa parang matanda. Yung hindi ka lumalabas, hindi ka nagsasaya, para bang 90 years old ka na. You have a lot of time for that. But we must live life the way God wants it lived. Bakit ba binibigyan ng Diyos, again, natural law, ng sobrang energy yung mga young people? For them to be energetic, for them to do energetic things. Tapos pipigilin mo ng pipigilin. It's against nature. Marami po mga religious activities and religious thought kontra sa nature. Pinipilit mo maging bata ang matanda ang bata, pinipilit mong wag nilang gawin ng mga natural lang ginagawa ng mga bata. Basta alam natin yung limitasyon at hangganan ng ating moralidad, hindi napapanganib yung buhay, we must allow people to live in their age and age bracket. How else do you know God's will? Observe outward events. Because God is God of nature and God of the universe, God can guide you through what happens around you. Observe outward events and interact with them. Interact with God when He chooses. Because God sometimes can be actively involved in our life. In real time. Hindi laging ginagawa ng Diyos, pero kung gusto niyang gawin, walang nakakapigil, na siya mismo ay sumali sa mga aktwal na nangyayari sa ating buhay, at nandun siya, even sometimes, to override the law of nature. So we must be sensitive. Acts 16:16, Paul and his friends went through Phrygia and Galatia, but the Holy Spirit would not let them preach in Asia. So, nangangaral sila Pablo kung saan-saang lugar, pero yung mga lugar na hindi pinayagan ng Spirit na puntahan nila. So, the Spirit was actively involved in the mission, and in fact, it was the Spirit that was preventing them from going to some place. So, hindi ko mo mission, hindi ko mo godly work, pwede mo nang gawin sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, kahit kailan mo ibigin, kasi kahit yon ay may direksyon na ibinibigay ang Spirito ng Diyos. So, it's important to be sensitive. Pag hindi mo alam talaga, kapatid, kung anong gagawin, hindi mo alam sinong pipiliin, si manliligaw A, manliligaw B, negosyo 1, negosyo 2, employment C or D, take exploratory and experimental steps. Hindi mo alam kung ang swimming pool na tubig ay mainit o malamig, anong gagawin mo?
Di ba ilulubog-lubog mo ng konting daliri mo? Titingnan mo, yan yung sinasabi nating exploratory steps. But be cautious. Take tentative steps only. You don't dive into a pool to know kung mainit o malamig. Kasi huli na, kung malaman mo na too hot or too cold for you. Test. Pag tinetest mo ang isang bagay, gusto mo halimbawang magnegosyo, magtatayo ba ako ng sari-sari store o magtatayo ba ako ng restaurant? So take exploratory steps. Go to people that you know na may mga ganitong negosyo, maupo ka doon maghapon, tumulong-tulong ka, mararamdaman mo kung para sa'yo, gusto mo ba ito? Take exploratory steps. It's important. At kung nakita mo na ang ipinakita sa iyo ng kapaligiran, ng payo ng mga marurunong, regroup, replan, redesign, improvise as needed. Dapat ang tao hindi matigas ang ulo. Gusto mo ng ganong negosyo, pero nung pinag-aralan mo, nakita mong, ay, may mga disadvantages, hindi bagay sa'yo, o mahirap gawin, dahil hindi tugma sa mga gift sa'yo, edi willing ka dapat pinapalitan ng iyong plano. Gusto mong maging girlfriend si ganong babae, papasok nakausap mo, nalaman mong ganito pala at ganon, di willing ka dapat na either hindi ituloy yun o i-delay. Dapat handa ka mag-react sa ipinapakita sa iyo ng Diyos. Because God opens a door, closes here, opens there, dapat bukas ang iyong mata. Pagkalooban ng Diyos, hindi pilit. Hindi unnatural, hindi hirap na hirap. Alam niyo, mayroong mga tao, hirap na hirap sila na lumikha ng isang bagay. Halimbawa, gusto mong sumikat. So kung ano-anong pinaggagawa mo para ka lang sumikat. Meron naman mga tao, likas lang na sumisikat kasi yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Pero para mangopya ka ng talent ng iba, tumahi ka ng mga istorya, gumawa ka ng mga event para lang ikaw lumutang, mahirap gawin yun. Mahirap magpa-star kung hindi ka naman talaga star material o nasa isang maling lugar ka o maling larangan. So dapat natural ka lang at yung natural magaganap, ayaw mo man o hindi. And remember that God gives progressive revelation. Hindi naman ibinibigay sa iyo ng Diyos lahat ng kaalaman eh. Every step of the way, bibigyan ka ng konti. At dahil masunurin ka, nakamove ka ng 2 steps. Pagdating doon, mananalangin ka na naman, maghahanap ka na naman ng, halimbawa, liliko ba ako sa kaliwa, sa kanan, aakyat ba ako, bababa, and then i-reveal sa iyo ng Diyos, take steps ka na naman. So, konti-konting steps, para kung nagkamali ka, madaling umatras. Ay, mali, aatras ako. Pero yung aandar ka ng walang preno, tuloy-tuloy, dire-diretso, kahit malaman mo ng mali ka, hindi ka na makapigil ng sarili dahil meron ka ng velocity, meron ka ng buwelo, mahirap yun. Kaya hindi nagpapadalos-dalos ang tao. Lalo sa mga, anong course ba ang pag-aaralan ko, tas lipat ka ng lipat, shift ka ng shift, sayang ang panahon at pera. O, sino ba ang pakakasalan ko, nagmamadali ka, tapos nakasal ka na nung nalaman mo, ay hindi pala kayo bagay. O mamumuhunan ka agad sa isang negosyo na nung kalagitnaan doon mo lang nalaman na hindi pala yun talaga ang gusto mong gawin at hindi bagay sa iyo. So dahan-dahan. Sabi ng matatanda, ang naglalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw. Be tentative. Be willing to change your mind. And finally, at least for today's discussion, how do you know God's will? Get the best advice from all of the above and move. Move na. Pag na-consider mo na yan, natural law, God's word, counsel of godly people, counsel of intellectuals, counsel of streetwise people, your emotion, the events around you, the seasons, natural laws, dapat may gawin ka na. Decide and go for it. Commit. Kung meron ka ng clear guidance, mamuhunan, tumaya ka na. Kasi walang mangyayari kung hindi ka talaga magte-take ng risk. Lahat may risk. Lahat ay merong pagsasapalaran. Kahit gano'ng karaming research, aral, dasal lang ginawa mo, darating ang panahon, magde-decide ka, tataya ka sa gusto mong tayaan, and as they say, the die is cast. Kung nagkamali ka doon, nabigo ka, nalugi ka, natalo ka, di at least marunong ka na ngayon. Next time, alam mong hindi ka dapat doon magpunta, may iba ka ng choices, huwag na lang uli doon. But, sabi sa Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop.
Kung magtatanim ka at lagi kang nakaabang, uulan ba? Aaraw ba? Magkakaroon ba ng tagtuyot, La Nina, El Nino? Magkakaroon kaya ng enough fertilizer supply during the year? Pag inisip mo lahat yan, di ka magtatanim. Kasi sabi, pagka na-minimize mo na yung risk, na ipanalangin mo na, napag-aralan mo na, nakakuha ka ng advice, etc., gawin mo na. Dahil ang isang susunod na pinakamalaking pagkakamali, yung wala kang gawin. So you live, and living takes risks. Kaya nasasabing, mabuhay. Siyempre, nabubuhay ka. Papayagan ko ba ang anak ko na maligo halimbawa sa isang outing? Naku, baka malunod, maraming nalunod, so hindi ko na lang siya papayagan. Buong buhay, hindi ko na papayagan. O, bibigyan ko siya ng swimming lessons. Bibigyan ko ng clear instructions kung kailan siya pwedeng maligo at hindi. Sa mga safe pwede. Yung mga dangerous, yung mga alon-alon, wag na lang. Para mag-enjoy ka na lang sa tabi ng buhangin, pero huwag na doon sa tubig, para sigurado makauwi ka nang hindi ka nalunod. What do you do? Kaya yung mga mountain climbers, meron tayong mga kakilala involved in athletics, pagkatapos kalalangoy sa isang malaking event, nalunod. What can you do? The people died living. What do we mean? O namatay siya, na ginagawa niya yung gusto niya paglangoy. Hindi ba mas mainam naman yun kaysa ang tagal niyang buhay, pero nandun siya sa isang sulok at wala namang kabuhay-buhay yung buhay niya. In other words, when you die in the act of living, in the act of pursuing your dreams, in the act of living out your plans for your life, then die. Ganun talaga. Kung takot na takot kang ma-aksidente, hindi ka natatututong sa kalsada. So, hindi ka nga namatay sa aksidente, pero andun ka lang, safe na safe, wala naman nangyayari sa buhay mo. I am not saying that you should take needless risks. But for you to really live, you must be willing to take risks. And if that risk is not life-threatening, hindi ka naman namatay, nalugi ka lang, nabigo ka, nasaktan, pick up the pieces, get help from God, and live again, and live again. Mga kapatid, huwag kayong madadala to the point na ayaw nyo nang mabuhay. Ano ibig sabihin natin? Yung ayaw nyo na mag-risk, ayaw nyo nang tumaya sa buhay, sobrang safe na lang, buhay nga kayo, pero anong uri naman ng buhay yun? What quality of life? So, tingnan ang kapaligiran and proceed when auspicious. Pag green light naman, yung nakikita nyo sa kapaligiran, go. And then retreat when unsuccessful. Retreat could be the biggest act of courage. Kung alam nyong talo dito, walang mangyayari, atras. Kesa magtapang-tapangan ka, tuloy-tuloy ka sa alam mong matatalo ka rin lang, so atras. Kahit natakansyawan ka ng iba. Sasabihin pa rin mo, no, sabi ko sa iyo, so, tama ka, o din-approve na nating tama ka. Ngayon alam ko na rin. Then next time, hingin ko ulit yung advice mo. Yung iba kasi pag napapasubo, kahit alam na nilang talo, tuloy pa rin. No. Use your brain. And that is respecting natural law because God gave you intelligence. So pagka nagkasira-sira, ulitan, sabi nga nila sinasabi sa teatro, begin from the top. Simula ulit. Umpisa na naman. Life is long enough for you to have many chances and many cracks at what you really like in life. But trying and failing is better than failing to try. Mabuti pang sumubok at nabigo. Pero kesa naman sa hindi ka sumubok man lang, yun ang tunay at malaking kabiguan. So how do you know God's will? Know God's will in advance. Dapat advance. By knowing God's word, God's dealings with others, the lessons of the past. Pagka tiningnan mo na ano ba ang God's will para sa isang lalaking maraming asawa, alam mo agad, tingnan mo lang yung mga lolo mo na ginawa yun, tingnan mo yung mga tiyo mo, mga kapitbahay nyo, ang gulo-gulo ng buhay, away-away. So alam mo, ang God's will for that is don't do it. So alam mo na, you know it in advance, huwag mo nang gawin. Mga kapatid, ang mga kapintasan ng ating mga pamilya, madalas genetic, kasabay din nun, conditional and conditioning, kasi pinalaki ka sa ganung uri ng climate, nagiging ganun ka. Pero kung napansin ninyo na may mga kaugalian na inyong mga lolo, magulang, tiya, at maging ang henerasyon nyo na hindi maganda, putulin nyo na. Huwag nyo nang ipamana sa next generation. So, you know God's will in advance by looking at the errors others did in the past and the result that it gave to them.
You also know God's will in the process, while you're actually living life and observing causes and effects. But you can also know God's will in retrospect by reviewing your past errors, and then you learn from it. So timeless ang pag-aaral. Advance, present, future, paikot-ikot. But what's important is to learn. It is God's will that you enjoy life, that you live life to the fullest. Kung gusto ng Diyos na nandun na tayo sa langit, sa kabilang buhay, di kinukuha na niya tayo dapat. Nandito pa tayo para maging busy tayo, living a life here and now. So get a life. Dapat mabuhay. And when you are in doubt about God's will, refer to the 7 principles that we have studied and add more as you learn from other people, from other sources. But the important thing is this: to move, to try, retreat when it doesn't work, move forward when it works, and if it's all wrong, begin from the beginning. God is great at giving us second and third chances in life. At kung gusto nating mabuhay tayo at magkaroon ng maraming chances, ibigay din natin sa kapwa yon. Let's not deny people around us the second and the third crack at happiness. Nagkamali, kailangan magka-chance uli para sumaya siya. Kasi minsan lang mabuhay ang tao sa mundo. Kailangan we get the most out of life, we give the most to God and to fellow men. You minimize sorrow and pain, you maximize your good deeds, and then of course, you are ready to meet your God. But the important thing is to move according to God's will. The specifics of God's will is not always revealed, but the general direction is available to everybody who will pray, who will study, and who will think. Dear God, we thank you that we are surrounded by many examples, both negative and positive, both good and bad. Marami na kaming napanood na buhay na mali. Marami na rin kaming nakitang tama. Nakabukas naman na yung salita, ang Biblia, na pwede namin pag-aralan. Binibigyan mo kami ng talino para mag-isip. Pinadadalhan mo kami ng mga taong tumutulong sa aming mag-isip sa pagbibigay nila ng mga katuruan, aral, mga payo. Pinapakita mo rin sa amin ang nangyayari sa paligid, sa kalikasan, sa mga resulta ng pinagagagawa namin. O Lord, turuan niyo po kami na maging teachable, maging sensitive, at magawa namin ang mga dapat gawin. At ang mga pasya namin ay tama, hindi kami laging paulit-ulit sa mali, bagamat nagkakamali, pero natututo, and we rise up as better people. Panginoon, nawa, sino man sa mga kapatid ngayon ang mayroong mahalagang pasyang dapat gawin, ituro mo, Panginoon, ang mga prinsipyong ito para lumaki yung pagkakataong tama ang magawa at lumiit yung pagkakataong mali ang maging pasya. Sino man sa amin ang gagawa ng pasya, maliit at malaki, sa lalong madaling panahon, teach us, Lord, to apply these principles so we can maximize our happiness, our spirituality and fruitfulness, and minimize our sorrows, and minimize the damage that we inflict on other people. Mga kapatid, sa patuloy natin pagyuko sa presensya ng Diyos, pagbulay-bulayan ng mga prinsipyong ito, i-apply sa ating buhay, at humingi tayo ng karunungan sa Diyos na maging tama ang mga pasya, tama ang mga hakbang, para huwag maaksaya ang panahon at ang ating emosyon. Dear God, continue to guide your people, that we will be living in the center of your will. We will move when you tell us to move, and we stop when you want us to stop. Lead us, make us sensitive to your will. Let's continue to silently listen to God's voice so that we will be guided in making decisions. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang How to know God's will. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.